Nabanggitan natin kanina, may magnitude 6.0 na lindol sa Eastern Samar. Kasama na natin si PBOX Director Teresito Toto Bacolcol. Director, magandang umaga. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo. 6.0 o 6.1? Ano ba talaga? 6.0 po. 6.0. Initially 6.1 and then nire-calculate namin nag 6.0. Okay. Anong nag-trigger dito, Director? Philippine Trends yung source natin. Okay. Medyo malalim, 57 kilometers. Nasa dagat yung epicenter. Oo. So, 18 kilometers north, 67 east of San Julian. Mabuti na lang pala, nasa dagat, no? Hindi. Gilid. Yes, pero hindi talaga kung medyo malaki-laki at saka kung baba pwede mag-generate ng tsunami. Okay. May history ba ito ng paggalaw, Director? Well, Philippine Trends may history naman yan. In fact, yung Davao earthquake last year, Philippine Trends din yung dalawa na malalakas. May 7.4 and 6.9. Pero itong dito sa Eastern Samar? Yes, meron din history sa Eastern Samar. Nung 2019, meron tayong malakas din na lindol dito sa Eastern Samar. So, hindi ito aftershock nun? No. It's an after masyado na matagal. And medyo magkalayo din naman yung dalawa. Kaya dapat talaga mag-ready tayo anytime. Kasi may kalakasan to, ha? 6.0. May reported damage na so far? Wala naman? Yes, may reported damage. Kaya yung pinakamataas na intensity natin sa intensity 6. May yung cracks, may mga cracks o walls ng ilang bahay and sa floor. So, yun naman din yung description natin if it's may mga thin cracks, hairline cracks, kahit maliit lang. Intensity 6 yun. Sa mga lugar, anong mga bayan ito? Yung may mga cracks, yung may damage sa ilang bahay. Sa San Julian, Eastern Samar. Yun sa intensity 6 talaga? Yes, intensity 6. And meron din sa Salcedo, Eastern Samar. Pero mukhang hindi din naman kasi ganun kasolid yung mukhang hindi engineered yung mga bahay na nadali. Diba? May isang bahay din na medyo maganda naman. Or baka plaster lang yung maganda. Kaya, kaya dapat sagutin nyo, kayo na mismo kayong mga nakikinig, i-check na ho ninyo kung yung bahay ho ninyo is, ligtas sa pagyanig. How safe is my home? How safe is my house? How safe is my house pala. How safe is my house? Para sagutin nyo with all honesty yung mga sagot doon para masiguro nyo kung safe yung inyong mga structure na tinitirhan. Bago pa man, dahil tayo alam naman natin anytime may mga pagyanig na mararamdaman, i-check na ho natin. Ngayon, kung may kinakailangang adjustment, tawag tayo sa structural engineer. Diba? Ipa-check natin. Kasi ngayon pa lang nire-review yung building code natin, Director. Sige. So may inaasahan pa tayong aftershocks nito, no? Yes, expect ng aftershocks. Pero kahapon 6 yung aftershocks natin. Ang pinakamalakas naman is 3.2. So mababa lang. And pero yun yung paalala sa ating mga kababayan kapag may malakas na aftershock o dito, dapat mag-back cover and hold sila. But again, this is the assumption na yung bahay nila would be able to withstand a strong earthquake. Kasi kahit mag-back cover and hold tayo, kung yung bahay naman natin hindi ganun katibay. Engineered, hindi matibay, magko-collapse pa rin yan. Director, thank you ha. Maraming salamat again. Ingat ho kayo. Yes, maraming salamat. Si Dr. Teresito Bacolcol ng PBOX. Sila ho yung ahensya na nagbabantay sa mga lindol, nagbabantay sa pagputok ng bulkan, nagbabantay sa mga tsunami.